Inilabas na ng Malacanang ang executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng Executive Order No. 74, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagban sa POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa Pilipinas. Ang desisyon ng Pangulo ay bunsod ng mga banta at negatibong epekto nito sa bansa. Kabilang na ang pagtaas sa crime rates, partikular na ang paglaganap ng human trafficking, scamming, kidnapping at iba pang kriminalidad. Gayon din ang banta nito para mapigilan naman ang pamumuhunan ng mga dayuhan at turismo. Unang iniutos ni PBBM ang agarang ban sa POGOs noong kanyang State of the Nation address. Nagpahayag naman ang ilang senador ng pasasalamat sa Pangulo sa paglagda ng executive order upang tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO. Ayon kay Senador Joel Villanueva, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng katapatan ng gobyerno sa permanenteng pagpapatigil ng POGO at pagtitiyak ng kapakanan ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho. Higit na matimbang anya ang epekto ng POGO sa lipunan kaysa anumang benepisyo nito. Pinuri naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga aksyon laban sa POGO ng mga kaukulang law enforcement agencies, partikular na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Umaasa naman si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi pababayaan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga apektadong Pilipinong manggagawa alinsunod sa kautusan ng Pangulo na bigyan sila ng karampatang tulong. Bagaman nagpahayag din ng pagsuporta sa naturang EO si Senador Risa Ontiveros, sinabi nito na may mga bagay pa rin na hindi malinaw sa naturang kautusan. Pangunahin na anya rito ang tila pagsasaklaw ng mga kasino na lisensyado at operated ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR dahil nagpapatakbo rin ng mga ito ng offshore online games of chance. Ibig sabihin ba anya nito ay maaaring magpatakbo ng POGO sa mga casino establishment gaya ng sa Parañaque City at Pampanga at iba pang mga resorts na may naturang operasyon. Hindi rin malinaw para kay Senador Ontiveros kung sakop din ng ban ng SEZA at iba pang economic zones. Kaugnay nito, tiniyak na mababatas na mapupunan rin ang mga butas sa pag-amyenda ng Anti-POGO Act of 2024 na nakahain na sa Senado. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.